This is another day and we are here at the Nara Park. Itong Nara Park ay para siyang isang open space full of pine trees para sa mga deer or usa. Maraming nagkalat na usa. Ngayon, parang ang activity dito or ang parang practice para magpapakain ka ng mga deer. Nagkalat lang talaga sila. This is not a zoo. Kaya okay lang sa akin kasi free yung mga usa na to roam around, kumain, magtatakbo. Daming nagpapakain ng mga usa. Ang cute nila. Hello! Hello, baby! Ang cute naman yan. Dahil nga maraming usa, medyo may konting amoy din. Siyempre, dito na din sila dumudumi. Dito na rin sila umiihi. Pero okay lang yun. As long as free sila na tumakbo, kumain, lumakad. Nagdagdag pa sa charm nitong park ay yung mga pine trees. As in, itong mga pine trees na nakikita ko para silang mga pine trees talaga sa Baguio. Look, oh. Para siyang smaller version ng Camp John Hay. Oops. Tignan mo yung bakod, oh. Yung mga bakod nila, mababaw lang din. Kaya, kung gugustuhin ng mga usan na tumawid ng kalsada, they can freely do that. Kung mapapansin nyo, meron pa ding mga kakaunting mga cherry blossoms, no? Yung mga pink na puno na yan. Hello! Hello, dear. As in literally, dear. Yan lang ang ganap nila dyan. Ngat-ngat ng damo. Wala kasi kaming dalang food. Tahimik lang siya dito, oh. Pinapanood niya yung mga taong nagdadaan. Ang bait mo naman. Tatawid sila. Tatawid ng pedestrian. Let's go, dear. Let's go here. Mula dun sa Airbnb namin hanggang dito sa Nara, parang naka 1 hour kami, no? Train ride. Tatlong sali ng tren. Mabilis lang din. Medyo nakakalito lang sa una. Pero ayan, we managed to get here. Ito nasa likod ko ay yung Todaiji Temple. It's massive. Laki. Para siyang gate. Tara, pasok tayo dun sa loob. Magpe-plein air painting ako kasama tong mga cuties na to. They are so adorable. Then, dinala ko lang itong konting mga art materials ko para makapag-plein air. Pero quick painting lang. So, natapos ko na yung plain air painting, no? Simple lang siya kasi limited color palette lang din. Tapos, hindi naman siya detalyado, mga big shapes lang. Basta makuha ko lang yung mga, yung mga shapes and mga few details para lang obvious na yun yung subject natin at ito yung inspiration or reference. So, ito yung kinalabasan niya. Ito yan. Tapos, yan. Ano lang siya, napaka simple, quick lang. May mga tinweak lang ako ng mga colors, not necessarily kamukhang-kamukha, no? I think it's pretty decent, no, yung kinalabasan. Given yung time limit at saka yung materials.
Pwede na tong parang postcard size. And maganda na siya as souvenir para dito sa mula dito sa place na to. At least siya, very customized. Ako mismo yung gumawa. Hello. Kakababa ko lang ng Airbnb. Past 12 na. Lunchtime. Late na rin kasi ako gumising. Actually, ako lang mag-isa ngayon kasi sabi ko dun sa friend ko, isulitin niya yung oras, pumunta siya sa mga gusto niya pang puntahan. Kasi hindi ko kayang gumising na ng maaga and parang wala na akong energy masyado. So, hindi na talaga ako pang long vacation. Kailangan lang sa akin talaga ay mga slow morning, ganyan, slow paced. Kaya kaninang umaga or before magtanghali, sabi ko sa kanya pumunta na siya ng Dotonbori kung may mga kailangan siyang bilhin. Actually, ganun naman ako eh. Pag may kasama ako sa bakasyon, binibigyan ko sila ng heads up na hindi ako mahilig maglakad talaga. Kaya so far, yung mga nakakasama ko naman, like ito si Jaka, then yung friend ko pa na isa nung nag-travel ako ng 1 month nung sa Korea. Kahit nasa Airbnb lang ako, lumalabas sila, which is good kasi nasusulit nila yung araw, yung bakasyon nila. Ako kasi pakiramdam ko sulit na yung mga itinerary na or yung mga ganap nung mga nakaraan. So ngayon nahanap lang ako ng makakainan. It's Sunday, so hindi ko sure kung may mga open na restaurants kasi first time ko nga sa Japan. Hindi ako familiar masyado sa kung anong tradition or culture nila. Specifically kapag Sunday, kung yung mga restaurants at yung mga shopping center ba ay sarado or kung ano pa man yan. Pero yun, since wala akong internet, pinadala ko sa friend ko yung wifi unit. Maglalakad-lakad lang ako nearby dito sa Airbnb para madali ring i-locate pag kailangan ko nang bumalik. And nakakita kasi ako dito ng park na malapit. So baka mag-chill lang ako for 30 minutes. Pero hindi pa ako sure. I'll see. So, lakad-lakad muna ako. Hahanap ako ng makakainan. Malinis talaga ang mga kalsada dito sa Japan. Walang duda. Isa pa sa nagustuhan ko dun sa location ng Airbnb namin ay itong 7-Eleven. Malapit siya. So, konting lakad lang in case may kailangan kang bilhin. 7-Eleven is always open to serve you. Pero hindi ako dyan kakain. Nahanap ako ng medyo heavy meal, ganyan. Siguro pwede na akong kumain dito sa tabi. Nakita ko ng kainan dito. May mga a la carte, may mga set menu. Oh. Okay. So this is Sunrise Indian Nepali Restaurant. So it's an Indian restaurant pala. Hindi ako nagsettle doon sa may Indian restaurant kasi mas gusto ko syempre Japanese yung pagkain. Since nandito naman ako sa Japan, next time na yung Indian food kapag nabigyan ako ng chance pumunta ng India. Tawid lang. Hawak-hawak ko yung mic ko kasi ayoko rin magsalita ng malakas. Kasi kahit nakasabit siya sa neckline, mahina pa rin unless lalakasan mo yung boses mo. So mas safe na din to. Parang less distraction or noise. May nakita na ako kanginang malapit na kainan sa Airbnb namin. Pero sabi ko try ko pa nearby. Pero yun, naglibot naman na ako. Parang dito na lang ako sa tabi ng pinagstayan namin.
I think may nakita akong rice. So, okay na ako dun. Ito lang siya. Yan. Pipicturean ko siguro para makita ko yung translation. Tapos na akong mag-lunch. Hindi na ako nakapag-video sa loob. Kasi syempre medyo maliit lang. Sobrang liit lang nung restaurant. Siguro kasya lang mga 6. Tapos parang ayun na yung nasa isang side yung lutuan. Tapos kaharap mo na habang niluluto. So hindi na ako nag-video para hindi rin makaabala dun sa ibang kumakain. Pero so far masarap yung ramen. Nagpaturo, hindi nga ako marunong gumamit ng parang ticket vending machine nila. Parang dun ka muna mag-order, tapos ibibigay mo yung ticket sa kanila. Para, ayun, saka pa lang nila ipe-prepare. Nabobobo ako sa mga ganun. Tapos wala pa akong internet. Wala akong translator. So, ayun, in-approach ko na lang yung isang customer. And then, nagpatulong ako kung paano gamitin yung vending machine. And, ayun, mabait naman siya. Actually, nilabas pa niya yung phone niya. Tapos, pinagsalita pa niya ako para ma-translate. Tapos, ayun, naubos ko yung ramen as usual. And then, ngayon, may nakita akong parang coffee shop. Yan, cafe. Cute cafe. Maliit lang siya. Pero mukhang cozy. Sige, tatry ko to. Open naman na. Nagpaalam naman ako kung pwedeng mag-video. Sabi, pwede naman daw. Kabait naman si ate. Actually, walang kape. Chai yung meron. Tsaka tea. So, ang in-order ko na lang ay chai. Nag-order din ako ng pastry. Isa na lang yun yung hazelnut. Ganda ng interior. Liit lang pero lumalaban. Tapos very limited lang din ang seats. Ganda. Then few walks away lang din yung Airbnb namin dito. Kaya perfect spot lang. Wala namang ibang tao, no? So pwede ako magsalita kahit mahina. Ito yung chai. Tapos ito hazelnut chocolate ano ba tawag dito? Cake. Cute ng serving nila, oh. Parang takip ng canister. So, let's see kung masarap naman siya. Na-enjoy ko yung ganitong lang. Pahinga lang, chill. Tapos itong chai. Masarap siya, pero lasang-lasa din talaga yung parang may herbal. Malalasahan mo na may dahon. Pero kaya ko namang, tolerable naman. Kaya, masarap naman eh. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa Japan, itong visit na to so far, pagkain. Tsaka yung ilang tour na pinuntahan namin. Sa Anomashidate ba yan? Basta yung sa mountain, sa taas ng mountain. Tsaka yung Nara Park, yung Deer Park.
Yan, enjoy ko yun. Pero yung mga city view or city walk, saktuhan lang. Ayoko kasi talaga ng crowded na as paglakad ng lakad, ang bilis ko ring mangawit. Para ang kailangan sa akin, let's say today, tour, then the next day, all day pahinga, then the following day, tour ulit. Parang kailangan ng interval para maka-gain or recharge ng energy. Or dati kasi kaya ko din yung yung sa isang araw or sunod-sunod na araw talagang lakad ng lakad. Pero ngayon hindi na. Hindi ko na-enjoy. Hindi na as much as possible. Gusto ko kompleto tulog. Kaya medyo late na rin ako nagigising. Kasi mas may lakas ako na lumabas tapos mag-ikot-ikot. Compared dun sa maaga kang gigising. Tapos by noontime, inaantok na ako. So, kailangan mag-siesta. Sarap. So, at least itong last whole day ko sa Japan, napahinga din. And at the same time, na-enjoy ko naman yung ganitong activity na walang ginagawa, nakaupo lang. Kung babalik sa Japan, definitely, oo. Pero not anytime soon. Siguro, aabutin din ng taon and i-skip ko ng Osaka sa ibang city naman ng Japan. Pero so far dito, yung expectations ko na-meet naman, especially sa food. Dahil isa sa mga favorites ko ang Japanese cuisine. Tapos, yung weather, isa rin sa nagustuhan ko sa kanila. Pero medyo pabago-bago, no? Like, kagabi, hindi gaanong malamig. Pero nung isang gabi, sobrang lamig. As in, malamig. Pero naka-t-shirt lang ako. Kinakaya naman ng t-shirt, wag lang ang hahangin. So, puro mga ganito yung suot ko halos eh. Actually, this one, binili ko to sa Uniqlo dito sa Japan. The reason why is, meron akong dalawang t-shirt na nabili ko sa Uniqlo sa Baliwag. Mga artist din yung print or paintings din yung print. Isang Picasso, isang Van Gogh. Tapos, nung nakita ko to sa Uniqlo, this is also Picasso. Pero wala kasi nito sa Baliwag. Tapos nakita ko rin yung kay Gauguin, yung parang 3 puppies na painting. So binili ko din yun. So nakadalawang t-shirt ako dito sa Uniqlo. Kasi natutuwa ako sa mga mga paintings. Tapos mga favorite artists ko din. Kaya ginrab ko na yung opportunity. Kasi wala akong nakitang ganun na print sa Uniqlo sa Baliwag. Pero hindi ko alam sa ibang city or sa ibang mall sa Philippines. Specifically sa Baliwag lang yung sinasabi ko. Simple lang siya, no? Pero cute. Sana nga lagi ako may budget kapag March, April, or May every year para matakasan ng summer sa Pilipinas kasi sobrang init. Pero looking back, parang natakasan ko part ng summer sa Pilipinas kasi noong 2013, umalis ako 1 month, pumunta ako sa medyo malalamig na lugar. And then 2014, parang natapat naman May exhibit sa Korea, so medyo malamig din. And then this year, Japan, malamig din. Ayun, so yun, no? Parang kumbaga may may history na pala na almost every summer sa Philippines tumatakas ako para makaramdam ng lamig sa ibang bansa. And I'm praying and hopefully every year sana ganun, sana i-bless. Pero it doesn't mean na hindi ko mahal ang Philippines.
Kaya nga naiinip ako dito eh. Gusto ko nang umuwi. Ano yun? Totoo yun. Parang hanggang 4 days lang ako or yung hanggang 5 days lang yung quota ko sa isang bakasyon. Hindi ako yung dati kasi nung medyo bata-bata, parang gusto mo lagi umalis. Ngayon hindi. Siguro na-attach na din ako dun sa amin kasi nandun din family, ganyan. Yung pet, family din yun. So excited na ako umuwi bukas. And cute nga kasi may layover pa kami sa Cebu na medyo na-excite ako na konti or natuwa ako kasi nung napasyal ako ng Cebu, nung may exhibit kami sa Visayas, hindi ako nakalibot. As in, hindi. Pero personal choice ko yun na magstay lang sa Airbnb tapos sa exhibit venue. Yun, pati yung Magellan's Cross, hindi ko napuntahan yun. So, baka sa layover namin, meron kaming layover na 6 hours. So, I think, kain lang ng lechon, tapos daan lang sa simbahan. Then, okay na ako doon. Masaya na ako doon. Hindi naman kailangang pagod na pagod ka sa 6 hours. And knowing Cebu, kapag nagbi-build up din ng traffic dyan eh. So, mas maganda na makabalik agad ng airport. Yan. Siguro tapusin ko lang tong chai and then hahanap ako ng open area or garden or park where I could paint. Kasi I still have one small canvas para hindi na rin ako mag-uwi ng pintura. Kasi I think bawal sa hand carry ang mga pintura. Tapos, ayun no. Maganda rin yung nagpe-paint ka dun sa lugar na pinupuntahan mo kasi yun na yung souvenir mo dun sa place. It's very customized and at the same time nagamit mo pa yung alam mo yung talent na meron ka. And hindi rin ako makabili ng mga pasalubong or souvenirs kasi nga backpacker lang. Punong-puno na yung bag ko. So sorry sa mga nagpapasabay. Hindi kinaya. Yung kasama ko, ang daming binibiling pasalubong eh. Medyo nakakainggit minsan kasi parang gusto ko rin magpasalubong. Pero wala, ganun talaga kapag isang bag lang yung dala. Tipid sa check-in luggage, tipid din sa pagod, sa pagbuhat, sa pagbitbit. Okay, tapusin ko lang to and then I'll probably walk nearby. Then, kapag may nahanap ako ng park, magsettle muna ako dun for an hour. Tapos magpe-paint. See ya! Hindi na ako natuloy pumunta sa park. Kasi right after kong mag-chai, medyo, tumawag ang kalikasan. Kaya umuwi din ako dito sa Airbnb namin para CR. And then, at the same time, dumating na din yung kasama ko. Kaya nagpahinga lang kami doon. Tapos ngayon we decided na mag-drop by sa Osaka Castle. So titingnan namin kung anong meron doon. Punta lang kami ng train station. Tapos hindi ko alam kung ilang minutes going there. Pero yeah, yun ang last itinerary namin for the day. Osaka Castle. Kakadating lang namin ng Osaka Castle Park. Ayan siya. Malaki yung compound. May mga nag-hello na mga estudyanteng Japanese. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin going to Osaka Castle. Pero I think it's worth it. May cafe or coffee shop dito sa loob. May Starbucks at Lawson at kung ano-ano pa. So, 3.5 kilometers from here ang lalakarin papunta ng Osaka Castle. Siguro okay na sa akin yung
view lang, hindi na kailangang pumunta doon sa loob. Gusto ko lang ng magandang dito, picture or perspective from afar. Then tatry ko siyang i-paint. So natapat na Sunday, no? Kaya ang daming mga tao, usually mga family, mga nagpipiknik. Then meron din silang mga parang greenhouse, mga nagtitinda ng halaman. Isang mahaba siya hanggang dun. Mga flowering plants, bonsai. Naku, matutuwa nanay ko dito. Ito nasa background ko. Into the woods ang drama. Mga nagpipiknik, mga nakaupo lang. Ang ganda, may river din pala dito, no? Kaya mas presko yung hangin. Ang saya, mga family na nag-gathering. Dahil nga Sunday, no? Ang siguro family day. Daming tao. Hinahanap namin kung nasan yung Osaka Castle. Kanina nung dun sa entrance, kita na namin pero malayo nga siya. Ngayon, humahanap lang kami ng magandang view para dun kami magstay while looking at the Osaka Castle. Nako, meron parang grotto dito. Parang ilang hundreds of steps yata to going to the castle. I'm not sure if kaya ko to. Look. Pagkaakyat namin, ito yung bubungad sa amin. Parang fortress siya or yung walls ng castle. I think meron pang 2 kilometers hike na hindi naman ganun ka-steep. Daming tao. Yan. Tapos, dito lang kami magstay sa para sa dito sa mismong walls or yung parang facade ng castle. May river or kung ano man yan nasa likod ko. Baka dito na lang ako mag-paint. Pe-prepare ko lang yung ating art materials. So I have a flat brush and then round brush. Tapos improvised mga water bottle or kung saan ako magbabanlaw ng brushes. And then yung palette ko, takip lang to ng binibili kong pagkain sa 7-Eleven. And yun, I think I'm good to paint, no? And this is that's the castle. Nag-picture lang ako ng zoomed in version para mas makita ko yung details. Let's get it on. Medyo mahangin lang dito sa taas. Kaya struggle. Tsaka dito madaling matuyo yung acrylic paint. Advantage din ng acrylic paint yung fast drying siya. Especially kapag nagmamadali or you have limited time. Like ngayon. Siguro, dinadrop ko lang yung composition. So, since malayo nga dito yung castle, kumuha lang ako ng picture para may reference ako kahit nakatalikod. Ayun siya, ganun siya kalayo. So, I let this layer dry. Tapos parang gusto ko sa sky ay medyo sunset. Total malapit na mag-sunset. So parang gusto ko na may pagka purple, pink, and gold. Let's see if the composition will allow me. Oops. Tingnan natin. Or gawin ko kayang parang mga cherry blossoms tong mga yung
yung mga surrounding trees. Ang hirap mag-decide. Wala pa kasi akong idea. I mean, hindi pa solid yung composition. Sa mga ganitong pagkakataon, wag kayong matatakot magkamali or yung magdagdag, bawas. Actually, magdagdag ng paint kasi you know what, acrylic paint is very forgiving. Kahit magkamali ka dyan, pwede mo yang patungan lang and make the necessary adjustment. This is not like watercolor na sobrang, well, for me, challenging ang watercolor, to be honest. Pero ang watercolor, very fun na i-explore. I mean, it's a medium na masarap i-explore. Kasi, di ba, parang siya, parang very pastel ng kulay. So this is Osaka Castle. Ito yung reference natin. Tapos, ganito ko siya ginawa. Nilagyan ko ng touch ng cherry blossoms. Ayan. Medyo paggabi na kaya hindi na ganun kaliwanag. Pero this is how it turned out. So ang focal pa din natin ay yung castle and then yung mga puno at saka mga sanga-sanga, mga supporting elements lang sila. Dorayaki. Onna to hihina. Parang mas masarap pa yung 7-Eleven, no? Mas masarap pa yung sa 7-Eleven na binibili kong kopya. Itatry ko tong Wagyu steak, Japanese beef. Mukhang masarap pa. Ayun, niluluto pa niya. Mukhang matagal lutuin kasi makapal. Got my Wagyu steak. Nakuha mo na yung hotdog? Okay. Let's taste it. Lambot. Ingat. So, hindi ako mahilig sa mga ganito. Try ko lang. Sarap to iulam. Sausaw sa toyo. Toyo mansi.